Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, bilang ng nasawi sa kasagsagan ng bagyong Aghon, umakyat na sa 3. Higit 2 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa isang big-time drug pusher sa Pasay City. Higit 20 individual nakaranas ng sintomas ng food poisoning sa Quezon City. Higit 300 lugar sa bansa nasa state of calamity dahil sa El Nino. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 3 na ang napaulat na nasawi habang nananalasa ang bagyong Aghon sa Luzon. Sa ulat ng Area Police Command Southern Luzon, kabilang sa 3 ito ang 2 individual na nasawi matapos madaganan ng bumagsak na mga nagsisibagsahang puno sa Lucena City at Sampa sa San Antonio sa Quezon Province. Habang ang isa naman ay isang sanggol na lalaki na natagpuan sa matubig na bahagi ng Barangay Ilayang Polo sa Pagbilao. Samantala, higit 3,000 pamilya ang na-displace bunsod ng bagyong Aghon, ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong araw. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, higit 2,500 na pamilya o nasa 8,800 na katao ang pansamantalang nanunuluyan sa 165 na evacuation center sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Bukod pa rito, 650 na pamilya sa Laguna at Quezon ang nakikituloy sa kani-kanilang mga kaanak o kaibigan, 290 sa Marinduque at 465 na pamilya naman sa Eastern Samar, Northern Samar at Western Samar. Kaugnay niyan, naglabas na ng 1.2 million pesos worth of humanitarian aid ang gobyerno para sa mga biktima ng bagyo. Nakaantabay na rin ang additional 3 billion pesos na standby funds at prepositioned goods at stockpiles para sa mga apektado. Ayon naman sa Pag-asa, bagamat hindi na inaasahan na magbubuhos pa ito ng ulan, napanatili ni Bagyong Aghon ang lakas nito habang binabagtas ang Philippine Sea. Timbog sa isang buy-bust operation ang isang high-value individual matapos itong mahulihin ng drogang nagkakahalaga na mahigit 2 milyong piso sa Pasay City nitong Linggo, May 26. Ayon sa report ng National Capital Region Police Office, bandang 1:00 kahapon ng mahuli ng mga otoridad si Luisito Layoso Saturnino Jr. alias Nok Nok, 37 anyos at residente ng Barangay 75, Zone 10, Pasay City. Nakumpiska sa suspect ang 3 pakete ng shabu na may bigat na 300 grams at may estimated street value na 2,040,000 pesos. Itinanggi naman ni alias Nok Nok ang mga paratang laban sa kanya, ngunit inamin itong labas-pasok siya sa kulungan sa kasong physical injury at robbery. Kakasuhan ng suspect ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Umabot sa mahigit 20 individual ang nakaranas ng mga sintomas ng food poisoning sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City, ayon sa Quezon City Epidemiology at Surveillance Division o QCESD. Sa isinagawang field investigation ng QCESD, nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagtatae at pagsusuka ang mga ito matapos dumalaw sa isang pagtitipon. Agad namang kinuhanan ng specimen ng ilang apektadong individual upang matukoy ang dahilan ng kanilang sintomas. Nagpaalala pa ang QCESD sa kanilang lugar na agad magtungo sa ospital o health centers kung sakaling nakararanas ng sintomas ng food and waterborne illness. Umabot na sa mahigit 300 syudad at munisipalidad sa bansa ang nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa datos ng NDRRMC, umabot sa mahigit 1 milyong pamilya o nasa kabuuang 4.3 milyong individual ang apektado ng nakalipas na tagtuyot. Naitala ito sa 5,174 barangays sa 13 lugar mula sa 17 rehiyon sa bansa. Ayon pa sa report ng NDRRMC, naitala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang may pinakamaraming syudad at munisipalidad na nagdeklara ng state of calamity na sinundan ng Western Visayas, Cagayan Valley, Soc-Sargen, Central Visayas, Mimaropa, Northern Mindanao, Ilocos Region, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas at Cordillera Administrative Region. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.